Good morning and welcome kayo ulit sa aking YouTube channel. So panibagong araw na naman at sana lahat tayo ay nasa mabuting kalagayan. So ngayon mag-i-install tayo ng na TTGR na rear shock. So short review muna natin to bago i-install. So as you can see, no, brand new po ito. Binili ko lang siya sa Shopee. Budget meal pero quality. So ang nagustuhan ko lang dito sa TTGR, medyo quality yung pagkakagawa niya. Merong mga part na hindi siya magandang finish, tulad nito parang parang may matulis na something dito, pero okay naman, all goods naman lahat, no. So ito lang yung nasa karton, no, laman ng karton dito. Ito lang yung laman ng karton, dalawang rear shock at saka ito, adjustable siya dito mga bro, dito. Tinry ko, pag pinihit ito papuntang taas, medyo titigas yung play ng shock. Basta medyo matigas ito. Nakababa to, nakababa yan. Medyo saktuhan lang. May adjustable kasi ito yung spring nya. Tingnan nyo, may dito, may thread, no? Yan, may thread. So black pearl ito. Hindi ko alam kung anong mga numero nakalagay dito. Siguro ngayong taon lang tong ginawa, 2023 07. So may rubber bushing na siya magkabilahan. Tapos so yung nakasulat, racing 310 mm. Tapos mga Japanese word. Tapos dito may sticker na TTGR. So yun lang. So ang ikinatutuwa ko lang dito kasi meron siyang hologram stickers. Ito, hologram yan, no? Nag-iiba ng itsura pag So ibig sabihin, pag mayroong hologram stickers, mahirap tong pikiin. So doon lang ako natuwa kasi may hologram stickers, no. Install natin sa motor, tapos salpak natin doon. I-share ko sa inyo bakit ako magpapalit ng TTGR na bakit ako magpapalit ng rear shock. Kasi yung rear shock niya yan, 3 years na yan. Tapos yung tinakbo ng motor ko is 44,000. So yun, 44,600. So ang experience ko dyan, na kailangan talaga na natin magpalit ng rear shock. Kasi yung rear shock na yan, pag mayroong kurbada tapos mayroong konting lubak, yung gulong mo sa likuran parang hindi lumalapat sa sa simento o sa kalsada, parang lumilipad. Sample, 80 km/h tapos merong konting lubak sa kurbada, parang magi-slide talaga siya, magi-skid talaga siya. So napakadelikado, no. So kung na-experience nyo ganitong experience ko, mas mabuting magpalit na kayo ng rear shock kasi napakadelikado po. So tatanggalin ko muna yung fairings, no. Tapos hindi to ma-install natin kapag hindi natin to tinanggal. So para matanggal natin to, kailangan muna natin tong tanggalin. So stay tuned na. So yun bro, no, natanggal na natin yung buong cover ng motor. So una natin tatanggalin yung sa kabila, yung dito sa side. So wag nyong paisa-isa lang yung tanggal ng rear shock, baka para hindi kayo mahirapan pag i-install yung bago nating rear shock. So
ang gamit ko dito is 14mm. So ang pag ano nito guys, counter clockwise. So yun, yan. Tapos dito counter clockwise din. So napaka basic lang, no. Delikado guys pag yung rear shock nyo parang nakadaan ng konting lubak, parang lumilitaw yung gulong sa likod, hindi na lumalapat sa kalsada. Napakadelikado po pag mayroong kurbada tapos yung takbo mo 60 to 80 kilometers. So kailangan mo talagang mag minor, kasi pag hindi nag-i-skid yung gulong natin sa likod dahil sa yung rear shock natin stuck pa to is worn. So yung short na na tornilyo is sa baba, yung mahaba sa itaas. So yun, nahugod na. So yun mga bro, no. Pag ito lang medyo maalog siya, kita nyo ba, medyo maalog. So kailangan natin to. So pag sinalpak natin may konting alog, pero hindi na ganun ka malaki yung alog niya. Ang problema guys kung magkabaliktaran yung natin yung rear shock, hindi nagmamatter kung ito yung left, ito yung right, ito yung right, ito yung left. Mahirap siyang ipasok guys kasi nasasagi yung yung bushing niya. Parang sobra. Hanapin ko yung lumang bushing. Yung bushing nito. Yung bushing nito, try natin ilipat sa TTGR. So tanggalin ko muna ng bushing guys. Bushing to ng XRM. Sakto lang talaga to. Hindi ko alam kung papasok ba to. So ito, pag nilipat natin to dito, hindi na to mapapasok ito. So ang gagawin na lang natin, pupukpukin natin to para hindi na sumahid pag pinasok natin dito. So balikan ko kayo guys. Ito na lang yung diskarte. So yun, konting push na lang. Konti lang guys, konti lang. Masok na. So balik natin guys. So hihigpitan na natin ng 14mm, no.
Kabila naman bro. Parang hindi natin matatanggal yung kabila. Kailangan muna tanggalin yung tambutso. Kasi hindi ito matatanggal pag dito tanggal. So tatanggalin ko muna yung tambutso guys ha. So okay na yan bro no. Matatanggal na natin yung rear. So, konting-konti lang. Wala naman. Huwag niyong kalimutan ilagay dito guys kasi medyo maluwag yung stock na tornilyo dito sa taas. So parehong 14mm. Basta yung maikli sa baba, yung mahaba sa itaas. Yun. Kita na natin. Yun. So ibabalik na natin yung kinalas natin. So yun paano mag-install ng TTGR na rear shock. Ito na yun. Yan, napakaganda. Kabila. Nice. Medyo umuka siya pero okay lang yan. At least na install natin ng maayos na. So yun na. Kung hindi ka pa naka-subscribe sa aking channel bro, baka naman. So abangan nyo i-rewire ko to, hihinangin ko yung connection nito kasi pag left and right ng manibela minsan yung isa lang tutunog. So abangan nyo mga bro i-rewire ko to ng buo, pati ito yung power up lines ng buong linya ng motor natin. So yun lang para sa video na to sana makatulong ako sa inyo. Salamat and ride safe.